is really for accountability at hindi para maka-escape from accountability yung mga taong involved sa pinakamalaking scam, no, doon sa flood control project, no. So yun yung akin, no, na baka naman kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot sila sa posibilidad na maging presidente siya, at kung maging presidente siya, kung sa ngayon nakakalusot sila at hindi pa sila napapanagot doon sa kanilang mga kasalanan, sa tingin nila hindi sila makakalusot kay VP Sara. So we have to make sure of that, no? Kasi ngayon wala pa rin napapanagot. VP Sara So na isip nila maging kung si VP presidente. Sara manalo. So magandang araw po sa ating lahat, at maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers, at lalo na sa aking mga bashers. Magandang araw po sa ating lahat. So bago po tayo magpatuloy mga par sa ating video reaction, paki-subscribe naman mga par upang palagi po kayong updated sa mga video reaction natin. So ngayon mga par, itong congressman na to, si Chubby Chanco, siya po ang campaign manager sa Alyansa mga par. Dati sinasabi niya dito mga par niya ayaw niya sa impeachment kasi wala namang ebidensya na patalsikin si VP Sara, i-impeach si Sara. Then siya din mismo mga par ang nagsabi noon na dahil sa impeachment ni Sara nung nakaraan, yung mga politiko na ini-endorse ni BBM ay hindi nanalo dahil sa plano nila na i-impeach si Sara Mapar. So panoorin po natin si Chubby Chanco. Sinasabi ko lang, si Sara 1,000,000% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo, yung 1,000,000% hindi mo maareglo, 'di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito siguradong hindi nila maareglo. Alam ko 'yon at alam nila 'yon. Yes. So, okay, number one, I'll make it very clear na I am for accountability of all public officials, no? So, pero dapat natin siguraduhin na itong proseso ng impeachment kay VP Sara is really for accountability at hindi para maka-escape from accountability yung mga taong involved sa pinakamalaking scam, no, doon sa flood control project, no. So yun yung akin, no, na baka naman kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot sila sa posibilidad na maging presidente siya, at kung maging presidente siya, kung sa ngayon nakakalusot sila at hindi pa sila napapanagot doon sa kanilang mga kasalanan, sa tingin nila hindi sila makakalusot kay VP Sara. So we have to make sure of that, no? Kasi ngayon wala pa rin napapanagot. So isip nila kung si VP Sara manalo, siguradong papanagutin sila. So let's make sure about that, no? Sumunod, nakita ko yung reply ni, at uulitin ko kasi pag may sinabi akong favorable sa isang partido, sasabihin DDS ako. Hindi po ako DDS. Gusto ko lang same standards, no? Kung ano po yung standards na ginawa namin doon sa pagsabi na insufficient in substance yung impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat ganun din yung standards na ipapatupad dito kay VP Sara, no? Kasi yun ang accountability. Accountability means parehong standards. Hindi pa pwedeng magkaiba yung standards nung kay President Bongbong Marcos at kay VP Sara. And for the record, bumoto nga ako na insufficient in substance yung kay President Bongbong Marcos, no. Pangatlo, ito, trabaho to ng mga abogado, sa tingin ko, doon sa pag-file niya ng ad cautelam, anong tinawag na? Ad cautelam. Ano mo tamang pronouncement doon? Ad cautelam. O doon sa pag-file niya ng ad cautelam, ibig sabihin nun, she's not surrendering her rights to seek other remedies, no? So, mukhang, baka, no? Hindi ko alam kung anong plano nila kasi ad cautelam, baka questionin nila sa Supreme Court yung due process, tsaka yung
base doon sa kaniyang reply, baka ang questionin doon is yung 1-year ban, yung due process, at yung kung parehong standards ba ang ginamit doon sa impeachment kay President Bongbong Marcos at saka sa kanya. So yun ang tingin kong mga posibilidad. Is it possible na baka maulan naman dito sa technical? Hindi na technicalities kasi ang tatanungin is same standards ba ang ginamit, no? Okay, ito naman, tingin ko lang, okay, isa-isahin natin yung mga accusations, no? Yung COA, hindi pa kasi final yung COA. Alam naman natin, yung notice of disallowance, appealable yan. At kahit magkaroon ng finality doon sa COA, pwede pang appeal yan hanggang Supreme Court, no? So, yon. O baka sabihin na naman, dinidepensa ko yung sa akin, totoo lang. Sige, sino magtututol sa akin at sabihin na final na yung decision ng COA? Hindi pa yung final, no? Ano pa ba yung isa? Like threat. Kasi sabi nila siya daw mismo ang nagsabi nun sa video. So, tumatibay yung pinag-check. Ha? Sabi ni VP, wala daw kontrata. So, hindi daw considered the threat. Hindi, sa akin hindi yun eh. Sa akin, di ba yung grave threat is a criminal offense, di ba? So, di dapat file nila sa Department of Justice. Di ba? Bakit hindi nila file? Who can say it's a grave threat? Kunyari ako, may nanakot sa akin. Pwede bang siya ang magsabi na grave threat? Di ba ako lang magsasabi if I was gravely threatened or not? Bakit not ibang anyone grupo else, ang diba? nagpa-file? Diba sa criminal case ang magpa-file ng grave threats, kung sino yung tinakot. Di dapat kung sino yung tinakot, sila yung nag-file ng grave threats. Tsaka para sa akin sa DOJ Kaya yan. nga. Because Dapat sasabihin lang, ano yan? yung nag-file, yung tinatamaan sa yung grave threats. So, ibig pagbabanta. sabihin, Bakit iba yung betrayal of public trust? But more than the betrayal of public trust, the grave nag-file? threats is a criminal offense, di ba? Bakit hindi siya panagutin criminally for that offense? Hindi, walang immunity. Ang may immunity from suit, yun na nga, buti sinabi mo, Bernard. Because yan ang difference. Kasi Yan alam ang natin mga difference para ng, isang presidente at vice pamulitika lamang. president. Ang president is immune from suit habang siya ay presidente. Ang vice president is not immune from suit. So, dapat doon nila final doon sa DOJ. Ano pa ba? Yung SALN, alam mo yung SALN, napaka-ipokrito naman ng Kongreso. Hindi pa nga rini-release yung SALN ng mga congressman. Nakuha niyo ba SALN? Ako rinelease ko. O diba, yun nga ang stonewalling eh. Ayaw nilang i-release. Dahil diba, dinipinsahan nila yung nagsabi ibang mga kung tama congressman. yung pagkatanda ko, medyo may sinabi si Ombudsman Boying Remulla doon kasi nga ayaw i-release ng Congress yung SALN ng mga congressman. So ano yun? I mean, that's the height of hypocrisy. Inaakusahan mo yung isang tao na may problema yung SALN, pero mga congressman, hindi ako kasi ako naglabas ako ng SALN, tumatago sa technicality. Meron ba naman yung SALN kailangan pang aprobahan sa plenaryo? Nakasulat nga sa SALN, doon nga pinirmahan mo yung SALN, kaya nga SALN yan. Dapat ilabas yan. So bakit ayaw ilabas yung SALN ng Congress, di ba? So sa akin doon lang ko sa tama. I will not be swayed by those who are pro-BBM. I will not be swayed by those who are pro-Sara. Basta ako kahit ano sabihin lang, gagawin ko kung ano yung sa tingin kong tama. Sir, yung sa threat lang, kasi yung vice, may video po si vice. Hindi sa akin nga, again. May tinawagan na. Yes, okay, sa akin, hindi, it's explicit. It's explicit. You don't consider that a threat? No, if it's a threat, then whoever is threatened should be the one to file the case doon sa Department of Justice for grave threats, di ba? Yun ang sinasabi ko. Sir, for impeachment, sir, is quasi-judicial. Hindi siya strictly criminal. Oh, pero Criminal ang requirement. kung yung Ng impeachment proceedings, hindi siya proof real. yes, pero kung yung mismong tinakot, hindi nag-file ba yung mga tinakot? Wala. I don't know kung nag-file sila. Hindi naman nag-file. Yung mga ano lang, yung mga kalaban sa politika lang. So ano naging resulta Yung mga ibang kalaban sa politika na takot maging presidente si Sara Duterte. Yung Congress,
anong resulta ng investigasyon ng NBI? Dapat siguro ilabas nila, di ba? Kung, ano nga sabi niyo dun sa parang threat ni na Puno at Al na Okay, isa pa, yung kay Madriaga. Kay Madriaga, wala namang ebidensya, di ba? Kaya nga, wala Di ba, namang ang matibay na sinasabi ko lang, ebidensya kung nag-rule yung Committee of salita lang, Justice hindi na naman yan walang tatanggapin sa ebidensya, korte. Dapat may ebidensya. doon sa kay President Bongbong Marcos, dapat same standards lang ang gamitin natin. Di ba? Kasi ang problema dito, we cannot okay, maging totoo tayo sa lahat ng sinasabi. Alam ko, madami ayaw kay VP Sara. Madami takot kay VP Sara na maging presidente. Kaya Pero nga, we cannot impose totoo po yun. our fear or our will on her kasi may bumoto sa kanya eh. Di ba, hindi natin patakbuhin sa eleksyon? Tapos magdesisyon yung tao, di ba? Kaya Bakit nga, natin i-impose yan, di ba? dapat yung taong bayan ang magdesisyon, hindi yung mga kalaban lamang sa politika. 32 million ang bumoto kay VP Sara and parang they're scared of that mandate na baka dumagdag pa or ma-retain yung mandate niya as president. No, for me, it's not that eh. I sincerely believe that doon sa mga nag-file, I sincerely believe and respect na may mga nag-file doon out of principio, no? Naniniwala sila it's an impeachable offense. I respect that. Rinirespeto ko yung grupo ng Makabayan, rinirespeto ko yung grupo nila Kiko D na yun sa kanila prinsipyo, di ba? Naniniwala ko prinsipyo nila yun. Pero yung mga kasamahan ko sa Congress, aminin natin na yung iba dyan, takot sila na maupo si Sara kasi mananagot sila. Ngayon yan ang hindi pa sila totoo. nananagot eh. Diba? Yun Aminin ang natin totoo na yan. gusto nilang Diba yung i-impeach 18 si Sara Marines, kasi yung 18 takot Marines? sila. Di ba dati pag may sinabi ka tungkol sa Congress at hindi totoo, dinagalit yung mga congressman, pinatawag yung 18 Marines. Bakit ngayon takot silang patawag yung 18 Marines? Dahil Diba? takot sila. Hindi ko sinasabi Kasi lahat ng totoo sinasabi yung ng 18 sinasabi Marines ng ay mga Marines. totoo. Hindi ko sinasabi Ganun kasimple. may sinasabi silang hindi totoo. Di ba? Pero bakit hindi nila pinapatawag? Di ba? Kung, At alam ko, merong mga totoo doon. Yung iba, medyo hindi ko sure kung totoo. alam mismo pero alam ko may mga ni totoo doon. Tubichan po mga par na Ay, totoo paano yung na? sinasabi Sa ng tamang mga panahon. Marines. ayun, may tama. Sa tamang panahon. Kung magpapatawag ang 18 Marines po ba, ipatawag, would you be willing to testify to corroborate some of their No, first of all, gusto kong sabi ko nga yung iba doon, totoo. Merong mga doon na hindi pa ako convinced na totoo yun. Di ba? Merong mga statements doon na hindi ako convinced na totoo. So, busy lang ngayon. Inaano ko lang kung alin yung alam kong totoo. Tapos sineseparate ko yung mga doon na sa tingin hindi ako kumbinsido na totoo. Tapos saka ko pag-aralan during the break. Ngayon, yung totoo na nakikita mo. Kaya nga, bakit hindi nila ipatawag yung mga Marines kung walang tinatago? alam ko sino nasa likod eh. Ganun nga eh. Because sa akin, hindi ko tinitingnan kung sino yung nasa likod eh. Sa akin, kung ano yung totoo yan kahit sino nasa likod. Kung hindi totoo, hindi yan totoo kahit sino nasa likod. Diba? Para sa akin, ganun lang kasimple. Yun. Ano yung kay Sec Puno? So yun, sinabi kasi ni Secretary ni Congressman Puno na Ay, sorry. Sanay kasi ako sa... So yun mga par, bakit hindi nila ipinapatawag yung mga Marines kung wala silang tinatago? Totoo po yung sinasabi ni Tubichanko. Alam nyo mga par, si Tubichanko, siya po ang campaign manager sa Alyansa Mapar. Siya din mismo ang nagsabi na yung dahilan kung bakit halos lahat natalo yung mga politiko na in-endorse ni Bongbong Marcos sa nakaraang eleksyon dahil sa ginagawa nilang gusto nilang ipa-impeach si Sara. So hanggang dito na lang tayo mapar at maraming salamat po sa inyong panonood po sa video natin.